Hi everyone. Our topic for today is tiwala or trust. Please open our Bible to Genesis chapter 6 verse 5 to 22. It's quite windy, no? Medyo mahangin, so pagpasensyahan nyo na yung audio natin, no? Please open our Bible to Genesis chapter 6 verse 5 to 22. Ayan. I'll show you. Kita ba? Ito pa. Ayan. Kita na ba? Medyo So, now the Lord observed the extent of the people's wickedness, and he saw that all their thoughts were consistently and totally evil. So the Lord was sorry he had ever made them. It broke his heart, and the Lord said, I will completely wipe out this human race that I have created. Yes, and I will destroy all the animals and birds too. I am sorry I ever made them. But Noah found favor with the Lord. This is the history of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless man living on earth at that time. He consistently followed God's will, and enjoyed a close relationship with him. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth had become corrupt in God's sight, and it was filled with violence. Okay? And depravity everywhere. So living creatures, for the earth is filled with violence because of them. Yes, I will wipe them all from the face of the earth. Make a boat from the residuous wood and seal it with tar, inside and out. Then construct the deck and stall throughout its interior. Make it 450 feet long and 70 feet wide and 45 feet high. Construct an opening all the way around the boat, 18 inches below the roof. Then put 3 decks inside the boat. Yan, adjust ko lang ha. Kasi natakpan na. Yan. So, kita pa ba? Saan na tayo? Kita pa ba? Okay, there. Bottom, middle, and upper, and put a door in the side. Look, I'm about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing. Everything on earth will die. But I solemnly swear to keep you safe in the boat with your wife and your son and their wives. Bring a pair of every kind of animals, a male and a female, into the boat with you to keep them alive during the flood. Pair of each kinds of birds and each kinds of animals, large and small, alike, will come to you to be kept alive. And remember, take enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded him. Yan. So, medyo mahaba yung verse natin. Pero okay lang. Pasensya na kayo kung medyo gumagalaw, no? So, yun lang yung kaya nung kamay ko eh. Okay, so let's proceed to the main topic. Okay. Close na natin yung books. Ayan. So, tiwala, no? God told Noah to build a boat in the middle of the desert. Sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ng bangka sa gitna ng disyerto. We would forgive Noah if he couldn't resist asking, Lord, do you think we could wait on this project until we see another weather report or at least a couple of clouds? Sabi ganon. So patawarin natin si Noah kung hindi niya
napigilan o mapigilan magtanong, Panginoon, sa palagay mo, maaari ba kaming maghintay sa proyektong ito hanggang sa makakita kami ng ulat ng lagay ng panahon? O hindi bababa sa ilang ulap? Parang ganyan, no? Kasi gusto niya malaman kung talagang may sign ba, no? Parang ganon. So, buti na lang, um, hindi na nagtanong si Noah ng ganon. Naging masunurin lang siya at sumunod siya sa ipinag-uutos ng Panginoon, no? But Noah trusted God enough to obey even when it didn't make sense. Diba? Paano nga naman magkakaroon ng sense kung pinapagawa ka ng bangka sa gitna ng disyerto, 'di ba? Kumbaga wala namang tubig doon eh. Wala namang malaking imbak ng tubig para pag-isipan mo nagagawa ka ng bangka, 'di ba? So no sense, doesn't make sense. Walang parang hindi makatwiran, no? Ngunit sapat na nagtiwala si Noah sa Diyos upang sumunod kahit na hindi ito makatwiran. Ibig sabihin, pag may sinasabi pala sa atin si Papa God, no? Kahit hindi natin maintindihan, ba't ba ako pinapagawa nito ng Papa God? O ba't niya ba ito sa akin, no? Yung pala, may mas better purpose sa atin si God. Yun. Kaya, minsan nagtatanong tayo, be like Noah daw tayo, na maging masunurin lang. It doesn't matter kung naiintindihan natin o nauunawaan natin, ba't pinagagawa sa atin yun. Ang mahalaga, pinagpagawa sa atin ng bagay na yun upang makita niya kung nagtitiwala ba tayo. In the long run, mas mabuti pala para sa atin. Parang ganun, no? So, God tell us that giving is better than getting. Yun, mas maganda daw na magbigay kaysa sa tumanggap. Diba? So, kung may chance na makapagbigay ka sa mga taong nangangailangan, sa mga kapitbahay mo, sa mga lahat naman tayo magkakapatid di ba? Galing tayo kay Noah Yun nga yung sinasabi dito na may 3 siyang anak. So, lahat ng descendant nila, tayo yun na living creatures ngayon. So, kung tayo, lahat galing kay Noah at kay Adan at Eva at si Noah tayo ang mga descendants ni Noah. Ibig sabihin, lahat tayong tao na bubuhay sa mundo, magkakapatid tayo. So, kung may kapatid tayo na hindi tayo nagkakaunawaan, hindi lang sa kapatiran, kundi maging sa mga magulang, sa ating mga kapitbahay, lahat yan magkakamag-anak, magkakapatid, no? So, kailangan maging mas mabuti daw na magbigay tayo sa mga kapwa natin, sa mga taong nangangailangan, hindi lang sa tao, pati sa mga hayop, yan, sa mga birds, sa cats, sa stray dogs sa labas ng mga bahay na dadaanan nyo po. Maaari po sana makapagbigay tayo ng konting tulong sa kanila. Yung konting mabibigay nyong pagkain, makakaalpas na rin po yun sa sobrang gutom ng mga alaga sa labas. So, kung if you have the extra money, sana mag-ano po kayo, tawag doon, yung magpakain sa mga nangangailangan yan. Magbigay tayo. Mas masarap po yung pakiramdam na nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pero sa mga nagbibigay naman at mga nakakatanggap, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos at may mga taong tulad nila na ginagabayan ng Panginoon na willing magbigay wholeheartedly ng buong puso, ng walang pagdadamot at buong pusong nagbibigay lang. Yan. So, thank you sa lahat ng mga nag-provider na magulang, ate, kuya, tito, tita na nagbibigay wholeheartedly ng kanilang mga hard-earned money, pinaghirapan talaga, ipinamahagi sa mga kamag-anak na nangangailangan. Saludo po kami sa inyo, sir, boss, sa lahat ng tulong ninyo. Tapos sa mga tumatanggap naman, pilitin natin na sa pagtanggap natin, na tayo din makatulong din sa mga kapwa. No? Hindi tayo laging tatanggap lang. Minsan, darating din ang time na tayo naman yung makakapamahagi. So, kung makakapagbigay kayo ngayon na kaya nyo pa at malakas pa kayo at may pera kayo, gawin na po natin. Habang kaya pa po natin, share anything, everything that we have.
provide the needy ones, yung poor, yung kailangan po talaga, yung nangangailangan talaga ng mga pagkain, ah, bigas, pang-araw-araw nila. Tulungan po natin ang bawat isa. So, asa na ako, serving is more for fulfilling than being served. Totoo yun. Kasi pagka ikaw yung naghahanda, di ba? For example, sa isang bahay, ikaw yung nagluluto, ikaw yung nagsisilbi, parang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa mga loved ones mo, sa mga mahal mo sa buhay, no? Kaysa naman yung ikaw lang yung pinagsisilbihan, iba pa rin yung upo ka tapos kakain ka na lang, or uupo ka tapos ayos na lahat. Mas masaya po yung nagsisilbi tayo. So thank you din sa mga nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, mga kapatid, nakakatanda man o bata, sa lahat ng tulong sa mga sa paghahanda sa ating mga pang-araw-araw na gawain, sa paglilinis, 'di ba? Salamat sa lahat ng gumagabay at tumutulong sa atin. So, sinabi sa atin ng Diyos, no? Asa na ba ako ba na fulfilling being served, no? The way to joy and happiness is by obedience. So, and that salvation is by faith and not good deeds. Yan, malinaw na malinaw. Ang ganda ng sinabi. So, sinabi sa atin ng Diyos na ang pagbibigay ay mas mabuti kaysa sa pagkuha, no? O sa pagtanggap. Na ang paglilingkod ay higit na kasiyasiya kaysa sa paglingkuran. Totoo yan. Ako, attest ko yan kasi na-try ko talaga rin. So, I hope sa mga iba, I'm sure na mga nagsisilbi na iba talaga yung feeling pag kayo yung naghahanda. Na ang daan tungo sa kagalakan at kaligayahan ay sa pamamagitan ng pagsunod. At ang kaligtasan, ito, ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mabubuting gawa. So kahit anong maganda nating ginawa, kahit anong mabuting nating ginawa, kahit nagpapamahagi tayo ng marami nating mga blessing sa ibang tao, pero yung hindi daw yun yung makakapagsalba sa iyong kaluluwa, no? Ang salvation ay nakukuha hindi sa mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So you have to trust God talaga. Trust, kaya nga yun yung title natin. We have to trust God, o bigay natin ang buong pagtitiwala sa Diyos. Nasa mabuti ka mang kalagayan o nasa pinakalugmok ka na kalagayan ng iyong buhay ngayon, kailangan nating ibigay ang buong tiwala natin sa Panginoon. Natutulungan niya tayo, nagagabayan niya tayo, at hindi niya tayo pababayaan. None of these principles make sense to us, but Noah saw the sense of God's instruction. Yan. When those first big drops begin to splatter in the dust, wala sa mga prinsipyong ito ay may kabuluhan sa atin. Ngunit nakita ni Noah ang kahulugan ng mga tagubilin ng Diyos nang ang unang malalaking patak na iyon ay nagsimulang tumalsik sa alabok or alikabok natin na tinatawag. So, the next time your faith feels out of place in a world obvious to God's warning, remember that the ark was built by obedient trust. Sa susunod na panahon na ang iyong pananampalataya ay madama na wala sa lugar, sa isang daigdig na hindi napapansin ang mga babala ng Diyos, tandaan ang arka ay itinayo sa pamamagitan ng masunuring pagtitiwala. Yan. So, we have to, bigay yung buong pagtitiwala natin sa Diyos. Lalo na sa mga warnings pala niya, may mga warnings siya, may mga mapapansin ka na parang ginagabayan ka pala, ginaguide ka na, pero hindi ka nakikinig. Mahirap kasi baka, yun na yung palang pinaka-obvious na pala na warning ni God para magtiwala ka sa Kanya. So, let's put our trust and faith sa Kanya, no?
Tsaka, yun nga, with this topic, sinasabi din na ang salvation natin hindi nakukuha sa mga magaganda nating gawa, no? Hindi sa puro charity works, hindi sa pagtutulong, paglilingkod sa mga tao, sa bayan. Hindi lang 'yon. Ang ating kaligtasan, yan, ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mabubuting gawa. So we have to put our faith and trust in God para tayo masalba, hindi sa ating magagandang gawa. Yan. Okay? So, I hope nakatulong tong short discussion natin. And pasensya na kung medyo windy, no? Medyo na tayo sa weather. Medyo mahangin. And also, siguro we'll end this discussion tong trust and tiwala kay God. So sa mga wala pang faith kay God, sa walang buong pagtitiwala sa Kanya, try to put our trust in Him. 'Di ba? Subukan natin magtiwala sa Diyos. Dati wala kang Diyos. Ngayon, baguhin mo yung buhay mo. Pagod na akong mabuhay na sa sarili ko. On my own. Pagod na akong, I'm tired of being on my own. I'm tired of being I'm driving my own will, parang gano'n. Pero now, with God, bigay mo sa Kanya yung pagmamanage sa buhay mo. Give it to Him. Surrender to Him. Tell Him that you no longer able and capable to do it on your own. Na kailangan mo siya. Na siya yung napagod ka na ayaw mo na isinusuko mo na sa Kanya lahat. Na siya na yung bahalang maggabay sa'yo. So, with that, we're going to end with a prayer. Yan. Dasal po tayo, ha? Let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. There is no one who has the power to heal except you, Jesus. And Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every sick and wearied heart. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, salamat sa lahat ng prayers nyo, sa mga sumabay sa ating pagdadasal, sa mga nakinig. I hope nakatulong itong vlogs natin for today. And sa mga gustong mag-comments or may request, you can put it at the comment section. Kung may question din kayo, we'll try to answer. Pero I'm not saying na lahat may sagot ako, ha. Yun, kung prayer request, yan, madali yan. We could pray for you para matanggap nyo po yung healing. Remember, always remember, if you believe in God, kahit na as small as a mustard seed, sabi nga nila, pag naniwala ka sa Panginoon, kahit kabutil yan, maliit pa sa buhangin, no, na pagtitiwala, ibibigay niya sa'yo ang hinihiling natin. Yan, hinihiling mo. Okay? Huwag naman tayo humiling ng imposible. Minsan, hindi, alam nyo ba, minsan, sabi mo, di naman totoo yan, nakailang pray na ako. Dati, naniwala ako sa Diyos, pero hiling ako ng hiling na ganito, ganyan, pero hindi naman nangyari. Parang gano'n, no? Alam niyo ba, minsan, kaya hindi sa atin binibigay yung request natin o yung panalangin natin. Kasi, in the long run, hindi pala to makakabuti sa atin. Okay? In the long run, hindi ka pala magiging masaya pag nakuha mo yung bagay na hinihiling-hiling mo.
So, God knows kung saan tayo ilalagay, kung saan tayo dapat, kung ano lang yung tama muna for us until ma-accept natin yung mga things na bagay-bagay na, ngayon kaya mo na to, so dadagdagan ko na yung responsibilities mo. Minsan ganun si Papa God ngayon ito lang, kasi ito lang yung kaya mo. Pero at times na, dagdagan na natin responsibilities mo kasi kaya mo pa. Diba? So, ganun lang yun. So, I'm gonna end this so till our next video. Sa lahat pala ng gustong mag-subscribe sa ating video, please subscribe, please like, and also share this sa mga taong nangangailangan. So until next time, and I hope makapag-pray kayo lagi. Yan, sa mga taong in need, pray po. Okay? Sige po. Ciao!